Why would the president order insertions at the bicameral conference committee when he could have made these as items in the budget doon pa lang sa pag-prepare ng NEP, di ba? Simple. The answer there is to provide him with deniability. So hindi niya isasama pero ipapa-insert niya na lang sa iba. The problem with these people, they are underestimating this president. They tell us he's weak. I disagree. He has political will. He was able to do that in the KOJC. Can you imagine sending their 3,500 policemen just to arrest Kibuloy? He was able to arrest, detain, and threw to The Hague Mr. Duterte, the former president. And he was able to humiliate General Torre, who followed strictly his instruction. Pag ganyan ng klaseng tao, may political will, magaling siya. Dating DDS at dating Chief Presidential Counsel ng dating President Duterte, bumigay na, tinanggal na ang piring ng mata at bumigay kay Pangulong Bongbong Marcos. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Hindi naman stupid si Marcos Jr. So most Ayun! Totoo. So totoo. Matalino yun. Matalino yun. Alam nyo, yung sinasabi nilang walang political will, I've been disagreeing with that, na mahina. Hindi. Alam kung bakit. Totoo. Can you imagine number one, biro mo, pinakulong niya si Kibuloy, pinapunta niya yung 3,000 mahigit na mga Political pulis. will. Sa political will yun. Yeah. Isa pa. President Duterte. Biro mo, pinakulong niya si Duterte. Never kong na-imagine ang magagawa niya yun. Wow. Political will yun. Yan ang sinasabi ko. Kaya huwag niyong i-underestimate tong magaling to. Alam mo yung nakakainis, yung paulit-ulit na naririnig natin na mahina si Pangulong Bongbong Marcos. Wala siyang political will. Hindi niya kaya ang bigat ng gobyerno. Pero teka, bakit ganun? Bakit habang paulit-ulit nilang sinasabi yan, may mga lumalabas na senyales na kabaliktaran ito? Kung mahina ang isang Pangulo, bakit lumalambot ang mga dating nagmamatigas? Kung mahina ang isang Pangulo, bakit may mga opisyal na dati DDS to the core, pero ngayon, unti-unting bumibigay, at mismong sila ang nagtatanggal ng piring sa kanilang mga mata patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos? Huwag muna tayo dyan, may mas mabigat pa. Ang dating matitibay pero biglang tumiklop. Ilang taon nating naririnig yung mga pangalang akala mo hindi matitinag, mga dating tagapagtanggol ng nakaraang administrasyon. Ang dating Chief Presidential Counsel na si Atty. Sal Panelo, mga maingay dati pero ngayon, bakit parang naging tahimik? Bakit parang bumigay ang tindig nila? Bakit parang tinanggal na nila ang piring ng kanilang mga mata sa Pangulong Bongbong Marcos? Pero hindi dahil pinilit sila, kundi dahil may nakita silang hindi nila kayang i-deny. Habang sinasabi nilang mahina si Pangulong Marcos Jr., meron silang hindi napansin. Ang tunay na malakas, hindi nagsisigaw, gumagawa. Alam naman natin kung ano ang nangyayari ngayon sa mga flood control projects na kung saan ang Pangulong Bongbong Marcos mismo ang naghayag ng mga anomalya sa sangay ng DPWH. May mga pangalan katulad ni Atty. Sal Panelo na dati tinitingala sa DDS World, pero bakit parang natahimik? Bakit parang umaatras? At bakit parang biglang hindi makita sa eksena? Because this president is not who they think he is. Hindi siya yung tipo ng leader na magsisigaw sa podium, kundi si Pangulong Bongbong Marcos ay tumitindig sa katotohanan. At totoo ang sinasabi ni Atty. Sal Panelo. Totoo ang Biblia na ang mga mapagkumbaba ay iaangat ng ating Panginoon Diyos. At dahil dito, napatunayan na hindi weak leader ang ating Pangulo dahil nakikita ng mga dating sumusuporta sa nakarang administrasyon na ang ating Pangulo ay may isang salita, malakas at tumitindig sa katotohanan. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. John 8 verse 32, and you shall know the truth, and the truth will set you free. At doon nagkakaroon ng linaw kapag nakita mo ang totoong lakas ng leader, kapag nakita mo ang tunay na gawa, hindi ingay, kapag nakita mo ang direksyon, hindi drama. At dito natin makikita na sinasabi ng banal na kasulatan na ang katotohanan ay masusumpungan natin basta ibubukas lang natin ang ating mga mata. Kaya naman kaibigan, may mas matindi pang katotohanan na kailangan nating malaman. Ito ang katotohanan na ang ating Panginoon Jesus ay namatay para sa atin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya ang tanging katotohanan na kailangan nating sundin. Ang tanong ay, nais po ba na mapabilang
sa mga taong tinanggal ang piring ng mata upang makita ang kanilang Panginoon Hesus sa kanilang buhay. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyo pong pag-ibig sa amin. Ang walang sawang nagtatanggal ng mga piring ng aming mga mata upang makita po namin ang katotohanan na masusumpungan lamang po namin sa aming Panginoon Hesus. Kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyo ngayon at tulungan niyo po kami makita ang plano niyo po sa bawat isa, sapagkat nais po naming sundin ang aming Panginoon Hesus bilang aming tagapagligtas mula ngayon at magpakailanman. At pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, at salamat po sa aming Panginoon Kristo na siyang nabayubay sa krus upang kami po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, at salamat po sa pagpapatawad ng lahat ng aming mga pagkakasala, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo magpatuloy.